Jesus. Amen. Let's go to the word. John 10:10. Sabay-sabay tayo basa, so hindi naman ito mahaba eh. John 10:10, ready? Basahin muna natin na John 10:10. Tapos basa. Ready? 1, 2, 3, go! John 10:10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ulitin ko. Sabi dito sa John 10:10, ang magnanakaw ay naparito lamang upang magnakaw. Malamang, magnanakaw siya eh. Magnakaw, pumatay, at mangwasak. Pero nandito si Jesus para bigyan tayo ng masaganang buhay. Let's talk about this subject from Lucifer to Satan. Medyo ang creepy, no? Hindi po Halloween special to, hindi tayo nagdidiwa ng Halloween. So nagkataon lang talaga na tapos na po yung series natin, The Same God. Alam niyo yung The Same God? Yung si Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, si Jesus, Holy Spirit. So napakaganda na makilala natin yung ating Diyos. Pero in the same way, kailangan malaman din natin kung sino ba talaga yung kaaway natin. Amen po ba? So, sisimulan natin siya, no? Itinaytilan ko, series po ito na tinaytilan ko ng Exposing the Enemy. Sabi nyo nga po, Exposing the Enemy. Yun yung series. Ibig sabihin, 4 na topic po ito na ipapakilala natin kung gaano kasama si Satanas. Okay? Maliwanag? So makinig po tayo dahil maaring iba sa atin, under na pala ni Satan. Nakangiti pero kontrolado na pala ni Satanas. Now, part 1 natin, from Lucifer to Satan. Kailangan natin malaman, sabi ko, church, kailangan natin makilala si Satanas. Ito lang, ewan ko kung ito lang yung church na gustong kilalanin si Satanas. Not in the way para sambahin, but in the way para hindi tayo maloko. Kasi si Satanas po, malakas manloko yan. Kaya niyang gawing tama ang mali at kaya niyang gawing mali ang tama. Maliwanag? Now, bakit kailangan natin siya kilalanin? Uy, nawala. Ano yan? Gera. Alam niyo po ba sa gera, dalawang bagay. Kailangan ng manpower, kailangan ng finance. Kapag hindi prepared yung presidente sa gera, maraming mamamatay, masyadong magastos. Tama? Pero kapag alam ng presidente kung paano yung galawan ng kalaban, makakatipid siya sa manpower, makakatipid siya sa finances. At mabilis niyang matatalo yung kalaban. So, napaka-importanting malaman yung kalaban. Hindi lang yung strength natin, kundi yung baseline nila. Kailangan alam mo kung paano sila atakihin. Now, ito kilala natin to. Sino yan? Robbie J? Hindi siya si Robbie J. Si Manny Pacquiao. 2012, naalala ko, every time na laban ni Pacquiao, 0 criminal case. Natatandaan niyo yun? Lagi binabalita, pag lumabas ka nung laban ni Pacquiao nung around 2012, wala kang makikitang kahit sino nasa labas. Lahat nasa loob ng bahay, lahat nanonood. Naalala niyo yun, yung mga ganong experience kay Pacquiao? Lahat talaga nakaganon talaga. And then, 4th fight nila ni Juan Manuel Marquez na knockout si Pacquiao, buong sambayan ng Pilipino. Nalungkot nung natalo si Pacquiao. Ngayon, nung natalo si Pacquiao, in-interview tong si Juan Manuel Marquez. Sabi sa interview, paano mo natalo si Pacquiao? Kasi 4 na beses na eh. Yung unang laban nila, parang draw ata. Yung dalawa, panalo si Pacquiao, minor decision. Tapos, majority decision yung pangatlong laban. Tapos ito pang 4, knockout si Pacquiao. Tinanong nung reporter, sabi niya, paano niyo po natalo si Pacquiao? Ang sabi ni Juan Manuel Marquez, naalala ko, sabi niya, simula nung laban ni Pacquiao, pinanood niya. Simulang laban ni Pacquiao, binata pa si Pacquiao, pinanood niya lahat ng laban. Hanggang sa kasalukuyan, noong 2012. Pinanood niya lahat kung paano mag-sidestep si Pacquiao, paano yung mga power punch niya, paano yung mga lalanding, yung mga, yung ano bang tawag doon, jab? Pinag-aralan niya yun. Pati kung saan niya susuntukin si Pacquiao. Marami kasi nagsasabi, ay nakachamba si Marquez. Hindi po. Marami siyang video na inaaral niya talaga yung bawat suntok niya. Hindi lang niya alam yung capacity niya, alam niya rin kung paano lalaban si Pacquiao. Ganun napaka-importante na kilala mo yung sarili mo, kilala natin si Lord, pero dapat kilala mo rin sinong kalaban natin. Maliwanag na.
So, okay lang ba pag-usapan natin si Satanas kahit nasa simbahan tayo? Okay. Now, bago po tayo pumunta kay Satanas, kay Lucifer, meron tinatawag na angelology. Sabi nyo nga po, angelology. Ibig sabihin ng logy, the study of. Pag sinabi namang angelo, the messenger. Hindi yung Arcangelo, hindi yun. Angelo, ibig sabihin, messenger or angel. Okay? Pag sinabing angelo, angel or messenger. So, pag sinabing angelology, this is the study of the angels. Meron palang ganun, no? So, disclaimer lang, hindi po ako lisensyado para mag-discuss ng ganyang angelology. So, ganito. Bago natin tingnan yung mga ibang pages, disclaimer lang po muna. Itong topic na to, hindi siya nakaka-apekto sa pananampalataya natin, number 1. Tandaan nyo ha, hindi ito nakaka-apekto sa pananampalatayang meron tayo, hindi ito nakaka-apekto sa salvation na meron tayo. Kasi ang salvation at faith natin nakakanino kay Jesus. So, kung may makita man kayo sa i-discuss natin na parang duda kayo, it's okay. Ang tawag doon, good to know. Everybody say, good to know. Ibig sabihin ng good to know, hindi apektado yung faith mo, hindi apektado yung salvation mo, di goods. Parang ganun, okay. Parang ganito, example. Kailan ba ako tuwing magsisimba? Sunday ba? Sabado? O Wednesday? O Monday to Friday? Wala naman specific. Hindi lang linggo dapat magsimba. Sabado pwede ka magsimba. May Bible verses sila sa mga ganun. May Bible verses din tayo sa Sunday. May Bible verses din sila ng Monday to Friday. So, good to know. Gets nyo na? May mga topic sa Bible na para bang hindi naman apektado yung faith, hindi apektado yung salvation mo, pero masyado kang nakikipag-away. May mga ganun tao eh. Masyado nilang pinag-aawayan yung mga bagay na hindi naman nakaka-apekto sa pananampalataya. Hindi siya worth to fight. Ang worth to fight kapag sinabi ng mga tao na si Jesus tao lang. Yun, makipagbardagulan talaga kayo na hindi tayo papayag na si Jesus ituturing na tao lang. At hindi tayo papayag na wala sa paniniwala nila yung Trinity. Yun ang pinaglalaban. Pero yung mga minor, anong susuotin ko pagdating sa church? May mga ganyan eh. Masyadong binibig din lahat ng bagay. Na hindi naman nakaka-apekto talaga sa salvation at walang kinalaman sa pananampalataya. Ngayon, itong pag-uusapan natin, ganun din yon. Ang tawag dito, good to know. Sabi nyo nga, good to know. Okay, yun lang yun. Now, ito yung mga common angels. Hindi natin di-discuss lahat. So, again, good to know. Hindi ko alam kung ganito talaga itsura nila, pero ang sabi doon, sila daw ay mukhang tao na may pakpak. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, mukhang tao ba yan? Lagyan nyo ng pakpak, parang ganyan yung angel. And then, role nila, messenger, tsaka guardian. Ang biblical basis, Luke chapter 1 verse 19, tsaka Psalms 91:11. Bahala na kayo, basahin nyo na lang. Basta nandun sila mababasa. Next, Archangel. Ito si Michael, the warrior angel. Sabi doon, mukha daw siyang tao na may pakpak. Mukhang tao na may pakpak. And then, ang role niya, warrior angel. Ang biblical basis, mababasa siya sa Revelation chapter 12 verse 7 to 12. Basahin nyo na lang. Next, principalities. Sabihin nyo nga po, principalities. Ito daw, mukha rin siyang tao na may pakpak, pero ang role niya, leadership order. Ito yung mga angel na bumubulong sa mga presidente. Ito yung mga nangingialam sa mga batas ng bansa. Principalities. Ang biblical basis nito sa Daniel chapter 10 verse 21, Ephesians chapter 6 verse 12, powers. Sabi nyo, powers. Mukha daw siyang tao na nakasuot ng full armor. Hindi ko alam kung ganito talaga itsura nila. Pero sabi ni Google, ito yon. So, hindi natin alam. So, again, good to know. Tago natin sa good to know. Sabi dito, ang role niya, warrior to balance power, na walang lamangan sa balat ng lupa. Siya yung parang basta kailangan balance lahat. And then, ang biblical basis, 1 Peter chapter 3 verse 22, Ephesians 6:12, and Daniel 10:13. Powers. Virtues. Wala akong nakitang picture niya. Tingnan nyo na lang yung katabi nyo kasi sabi, human light. Tingnan nyo yung katabi nyo. Taasan nyo yung brightness. Kasi radiant eh. Taasan nyo yung brightness, yan yun. Ang role ng virtues, ang role ng virtuous angel, nakikinig pa po ba? Sabihin nyo nga po, virtue.
Ang virtuous angel, ang role niya, law of nature. Siya yung may kakayanang parang avatar, tubig, apoy. Basta parang ganun siya. Virtuous. Eh. And biblical basis, mababasa siya sa Revelation chapter 7 verse 1, Acts chapter 27, 23 to 24. Next, dominions. All powers and dominions. Doon yung nakuha. Okay? So dominion, sabi, human-like, tinan nyo ulit katabi nyo. Lagyan nyo lang ng pakpak. And then, ang role nila, lower angel supervisor. Kasi po, sa langit, ang mga angel, may mga ranking. Mamaya papakita ko. Ang basihan nito, Genesis chapter 19. Sabihin nyo nga po, dominions. Okay. Next, thrones. So possible, ang sabi ng thrones, sabi sa thrones, will like with many eyes. Akala natin mukhang tao lang lahat, no? Okay? So, mata siya ng bagyo din. Hindi siya mata ng bagyo. And then, ang role niya, kinakarga niya yung throne ng Diyos. Parang gulong ng langit, gano'n. Ewan ko kung parang gano'n siya. Biblical basis, Colossians chapter 6 verse 16, Ezekiel chapter 1 verse 15 to 21. Again, good to know. Hindi kailangan maapektuhan yung pananampalataya at salvation mo. Good to know. Okay? Next, cherubim. Ay, ba't cherubim yan? Cherubim dapat yan eh. M yan, M. Sorry, cherubim. Uy, iba to. Ayun, sorry, ito. Mali pala yung hindi na-delete. Tingnan mo yung katabi nyo. Okay? Sabi, ang cherubim po may 4 na muka. Ang role nila, guardian, part ng worship team. Part ng worship team. Mga cherubim. Ang biblical basis, Ezekiel chapter 1, tsaka Genesis 3:24, Samuel chapter 4, verse 4. Next. And the last one, seraphim. Sabihin nyo nga po, seraphim. Sabi, fiery being, maapoy. Ano nyo na lang siya? Kulayan nyo sa isip nyo ng apoy. Yan. Kulay pula dapat siya. Ang role niya, siya yung pinakamalapit sa Diyos. Kumbaga, nandito si Lord, nakaupo, umiikot-ikot sila. Gagagawa sila. Sila yung mga angel na umiiyak. Oy, makinig. Sila yung mga angel na umiiyak. Na sinasabi nila, holy, holy. And the angels cry. Doon yun nakuha. So sila yun yung mga seraphim yun. Sila nagsasabi, holy, holy, holy forever. Sila nagpupuri sa Lord. Sabi dito, nearest to God's presence continues to worship. Biblical basis, Isaiah chapter 6, 1-7. Basahin nyo na lang. Now, ito yung hierarchy ng mga angel. Pagkakasunod-sunod nila, hindi sila napopromote, kundi ginawa talaga sila na ganyan. Walang promotion na nangyayari. Time first. Ang weird, no? Nainom mo. No. Naiintindihan niyo po ba? Nagigets niyo? Now, hierarchy of angels, unang-una, yung seraphim, malapit sila kay Lord. And then, yung cherubim, worship team nung next. Thrones, dominions, virtues, principalities, the archangel, yung warrior, and then the angels. Pero lahat po sila angel. Yung pinakababa kasi, common angel, kung anong nakikita nilang angel, di pa ako nakikita ng angel eh. Now, truth about angels. Number 1, nakatotohanan sa mga angel. Okay lang, teaching style muna tayo ha, mamaya na tayo mag-storytelling. Truth about angels. Number 1, angels are spirit who serve God. Nilikha sila ng Diyos para magpuri kay Yahweh. Now, everybody say, El Elyon. Ibig sabihin, God Most High. Ibig sabihin ng El Elyon, God Most High. Last time, nagpakilala ang Diyos natin na Jehovah Rapha, the Lord who heals. Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Jesus Christ, the Lord is my Savior. Holy Spirit, the God who changes life, ngayon magpapakilala siya sa atin bilang El Elyon. The God Most High. Sabihin niyo po, God Most High. Siya po yung supreme being na pinaglilingkuran ng mga angels. Pangalawa, guardian angels are real. Totoo po yan, na-experience namin ni Frankie yan eh. Nag-rides kami, papuntang Talisay, nila Kuya Matt,
Galing kami isang outing. Pagka ganun, hindi ko alam yung daanan, kala ko pa ganon. Bago yung motor ko, ayaw kong ibirit. Biglang gumanon yung daanan. Konti na lang 90 degrees na. Kaming dalawa ni Frankie, sabi ko, Frankie, ito la. Pagkasabi ko ng, pagka ganon niya, pagka angat ng ganon, hindi ko na itodo yung throttle. So bumagal kami paangat. Ang tendency, kapag huminto yung motor, babalentong kami. Kasi yung kalsada, hindi nakaganon. Nakaganon, no? As in, nakaganon kami ni Frankie. Ayaw kumapit ng preno. Ginaganon ko, tinatapakan ko talaga. Sabi ko, Frankie. Wala palang kapangyarihan si Frankie. Ang kaya na sabi ko, in Jesus' name, puro meno eh. Yung Frankie sinasabi ko, walang power. Pero nung narinig ni Frankie, sabi ko, in Jesus' name, kumapit yung preno. Pero kung hindi kumapit yung preno, I believe, bumalentong kami. Kaya naniniwala ko may guardian angel talaga. Amen? Next, angels are powerful being. Ang mga angels po, hindi sila basta-basta. Kaya nilang pumatay ng 5 tao sa isang segundo. Katumbas po nun, 185,000 in just 10 hours. Kaya nilang pumatay, isang angel lang kayang pumatay ng 185,000. Katumbas nun, 5 tao kada segundo. Now, may senaryo si Jesus na sinabi ng mga, di ba humarap siya sa ipapako na siya, hinuli siya, haharap na siya kay Pilato. Kinukutsa siya ngayon, sabi mo, hari ka. Nasaan yung mga kawal mo? Sabi ni Lord, wala dito yung kaharian ko, nasa langit. Kung gugustuhin ko magpatawag ng angel, libo-libo yung pupunta. Imagine niyo kung pinatulan ni Jesus yun, na nagpababa siya ng angel, ubos tayong lahat. Okay? Sabi ng mga angel, as your command, Lord, lahat kami gaganon. Let's bolt in, gaganon yung tative talaga. Kasi nasa langit sila eh. Na-imagine nyo, kapag sinabi ni Lord, angels, assemble. Magaganunan talaga yung mula sa langit. Gaganon yung magdadive talaga sila, lahat ng tao patay. Pero buti na lang, dahil mahal tayo ng Lord, pinili niyang mapako sa krus. Amen? Next, angels are terrifying being. Hindi sila cute. Kasi akala natin kapag angel, yung naka-pampers, tapos may malit na pakpak, gumaganon, tapos papanain yung taong hindi ka gusto. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung angels na alam natin. Ang angels nakakatakute. Tingnan mo yung katabi mo. Pag nagulat ka sa katabi mo, angel yan. Mukha bang angel? Next. Angels, nakikinig pa po ba? Angels can transform to human-like. Kayang mag-transform ng mga angel na para bang mukha silang tao. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tao? Baka angel yan. Next, angels may be among us right now. Ibig sabihin, ang mga angel po, posible nakasalamuha mo na hindi mo lang alam. Kaya sinasabi ni Paul sa mga ka-churchmate niya, be kind. Sabi niya, kasi hindi mo alam, baka anghel yung kausap mo. Na kapag, madalas pa naman yung mga senaryo na nanghihingi sila ng tuloy, mga ganon. Paawa. Tapos ikaw naman binatuhan mo. Angel pala yun, ginanon niyo yung costume niyo. Yari ka. So be kind. Kasi totoo po, ang angel kaya magkatawang tao at posibleng nakasama mo na hindi mo lang alam. Maliwanag? Next. Angels don't marry or increase in numbers. Wala pong asawahan sa langit. Lahat po tayo sa langit magkakapatid. Maliwanag? Ang angels po, wala silang reproductive system. Pero lahat sila tinuturing na lalaki. Wala pong babaeng angel. Lalaki sila in a sense because si Lord, yung masculine part. Hindi dahil sa genital or may sex, reproductive system. Hindi dahil doon. Kundi dahil si Lord, masculine. So, ang pagkakilala sa mga angels, lalaki. Walang babaeng angel. Okay? Wala. Angelic kayo pag babae. Okay? So, maliwanag po ba? May natututunan po ba tayo? Palapakan nga lang si Lord kung may natututunan tayo. Now, okay, storytelling na tayo. Tapos na tayo sa teaching. Next. Uy, ayaw na gumana. Uy, paano to? Wala nang battery? Ayun. Ay. Yan, Lucifer. Malinaw po ba yung mga angels? Imagine nyo. Malinaw po ba yung katotohanan tungkol sa angels? Ngayon, pupunta na tayo kay Lucifer. Si Lucifer po,
uri siya ng angel na cherubim. Sabihin niyo po, cherubim. Ibig sabihin, yung seraphim, eto si Lucifer. Part ng worship team. Maaari kung nasa church natin siya, possible nasa head yan ng worship team. Hindi siya na-describe na head ng worship team, basta part siya ng worship team. Tingnan nyo nga baka kasama natin si Lucifer. Sabi dito, sa Ezekiel, makinig na po, napaka-importante, ito yung description kay Lucifer. You were seal of perfection. Pag sinabing seal of perfection, pag sinabing perfect, si Lucifer yung basihan. Pag perfect, si Lucifer yon. Tingnan mo katabi mo, perfect na ba yan? Baka si Lucifer yan. Okay? Full of wisdom, puno ng talino, and perfect in beauty. Gwapo si Lucifer. Buti talaga hindi ako masyadong gwapo eh. Sumara mo na ito. Mapanlahi ito eh. Buti na lang talaga hindi ako masyadong... You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorn you. Ibig sabihin ng precious stone dyan, hindi siya literal na bato. Kumbaga, yung kapwa mo angel, tinitingala ka, nakaganon sila kay Lucifer lahat. As in, magaling na musician si Lucifer, magaling siya na worshiper, matalino pa, gwapo pa, parang, Daniel P. Nasa kanya na ang lahat. And then, on the day you were anointed, hindi lang siya basta perfect, anointed pa. Sino nag-anoint? As a guardian cherub, for so I, El Elyon, the God Most High, siya yung nag-ordain ng pagiging cherub ni Lucifer. I ordained you. You were on the holy mount of God. You walk among the fiery stone. Ibig sabihin, inordain kita, itinaas kita, halos kapantay ng mga seraphim. Closest to God. Okay? Nilikha siya ng ganon, inangat siya ng Diyos. Next, you were blameless. Walang kapintasan. Lahat perfect. Lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki o isang babae, matatagpuan mo kay Lucifer. Tingnan mo yung asawa mo. Okay? You were blameless in your ways from the day you were created. Ganon ang description ni Lucifer sa Bible. Napakaganda niyang angel. Perfect angel si Lucifer. Kaso, eto na ang nangyari. Ayaw na naman. Friend, lipat na lang friend. Yan. Wala ayaw. Yan. Ang kaso, dahil nga sa sobrang galing niya, yung pride pumasok. Yung pride pumasok, sabi dito, you were blameless, tandaan nyo ha, you were blameless in your ways, from the day you were created, till wickedness was found you. Through your widespread trade, you were filled with the violence, and you sinned, so I drove you in disgrace from the mount of God. Sa madaling salita, sa sobrang ganda mo, na-overwhelm ka ng kagandahan mo. Kaya ang ginawa ko sa iyo, ibinagsak kita. Ay, yung ibig sabihin yan. And then, bakit daw? Your heart become proud on account of your beauty. Kaya mahirap maging maganda eh. Buti na lang talaga. And you corrupted your wisdom because of your splendor. Sa sobrang talino mo, ang dami mo nang alam, sabi ng Lord. Ang dami mong alam. Bakit? Bakit nasabi ng Lord yun? Ito yun, no? Next. Ayaw talaga. Next. Sabi dito, di ba, praise and worship, part siya ng worship team. Ganito yung scenario, tumutugtog sila. Gawagano si Mark. Maanig yun. Hindi ko alam kung anong instrument ni Lucifer eh. Pero pagtapos ng worship team, siguro, pagtapos ng praise and worship nila, Sunday service, uwian na. Kasi sa langit po, araw-araw silang nagpupuri sa Lord. Parang ganito, regular. Oh, holy. Gawagano sila. Tapos may umiiyak. Tapos yung katabi mo, ayaw talaga makisama. Yung mga ganon. Tapos na yung worship. Uwian na. Kumuha ng upuan siguro si Lucifer. Sabi niya ganun. Alam niyo yung mga self-talk, yung kinakausap mo yung sarili mo, pagkaupo niya, napaisip siya eh. Sabi niya,
Ano kayo magandang gawin sa buhay? I will ascend to heaven. Sabi niya, nangarap. I will raise my throne. Pag ganun, above the stars of God. Sabi niya, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the outmost height of Mount Zapon. I will ascend above the tops of clouds. I will make myself like the Moses. Parang ganito. Una, napangarap siya, sabi niya, napaupo, tapos na ang praise and worship, uwian na. Napaupo siya, napaisip siya. Habang buhay na lang ba akong part ng worship team? Parang gusto ko maging seraphim. Sabi niya, I will ascend to heaven. Ibig sabihin, naghahanap siya ng promotion. Parang, kasi nireview niya eh. Nireview niya yung resume niya, nakita niya, pangalawa lang pala ako sa mga angels. Gusto ko ma-promote. So, ang ginawa niya, na-imagine niya yung promotion. Ay, hindi. Parang pangit kapag na-promote lang ako. Gusto kong humawak ng, gusto mo makasama sa leadership. Gusto ko ako din yung sa mga batas, ano ba yun? Gumagawa ng mga rules. Gusto ko rin yun. Ay, hindi, ayoko. Mas maganda siguro kung ako na mismo yung may hawak ng congregation. Sabi niya ganun. Ay, parang hindi. Mas maganda siguro kung pantayan ko na lang kaya si Lord. Parehas kami pinupuri. Para mas maganda yun na idea. Na dumating sa time, sinabi niya sa huli, I will make myself like the Most High. Ayoko ng like lang. Gusto ko siyang lampasan. Ay, napaisip si Satanas ng gano'n. Ay, si Lucifer. Wala pa tayo kay Satanas. Lucifer, sabi niya, isip ko, maganda nun Mukhang magandang maging Diyos na sinasamba din. Kasi hanggang, ako na lang lagi yung magpupuri. Gusto ko ako din. Gusto ko rin yung sinasabihan nila, holy, holy forever. Gusto ko rin yun. Alam mo, wala namang masama sa pangangarap. Wala masama. Baka sinasabi nyo kasi, yan na nga ba sinasabi ko, kaya ayoko mangarap eh. Kung pinanganak ako mahirap na rin ako. Kasi baka matulad ako kay Lucifer, mali po yun. Ang gusto ng Lord talaga, maging maasensado ka sa buhay. Iba ang settlement sa contentment. Okay? Ang settlement, ayaw ng Lord niyan. Gusto ng Lord, progressive. Pag na-achieve mo na yung pangarap mo, gusto ng Lord mangarap ka pa. Okay? Ang settlement, pinanganak na ako mahirap, eto na lang yung buhay namin. Hindi na ako mag-i-improve. Paano mo malalaman na settled ka na sa buhay kung yung buhay mo ngayon tsaka last year parehas lang? Pag parehas lang yung buhay mo, ngayon at last year nasa settlement ka, ayaw ng Lord niyan. Pag ngayon, nasa college ka, first year college, next year first year college ka pa rin, yari ka talaga. Settlement talaga yan. Wag ganon, kapatid. Mag-level up ka. Nagigets nyo? Yung settlement ayaw ng Lord. Gusto ng Lord progressive. Gusto ng Lord, paangat ka ng paangat. Walang masama sa pag-angat. Tama naman, nangangarap siya. Pero ang gusto rin ng Lord, contentment. Ang contentment, namumuhay ka kung anong meron ka ngayon, pero may plano ka pa in the future. Yun ang totoong contentment. Hindi yung, ay, okay na to. Hindi na ako maghahangad ng marami kasi aanin ko. Hindi, kaplastikan yan. Ano yan? Fake humility yun. Gusto ng Lord, nag-i-improve ka. Ang contentment, ang definition niyan, makontento ka ngayon, pero may plano ka pa in the future. Yun ang gusto ng Diyos. Pero, saan papasok ang pride? Uncontrolled desire. Okay yung contentment na may progressive, pero kapag nag-desire ka na nang gusto mo ng payong sa kotse, delikado yan. Delikado yun. Ayun yung totoong aanin mo yung sobrang yaman sa mundo kung kapalit naman ito yung kaluluwa mo. Yung uncontrolled desire na pati yung mga ibang tao maapektuhan. Huwag mong gagalawin yung kaban ng bayan. Pati si Satanas saludo eh. Kasi grabe. Okay yung mangarap ka na may mga palasyo ka, na may mga pero sana naman sa tamang paraan. Gets nyo? Kapag uncontrolled desire, yun yung nagpuproduce ng pride. Isa pa. Ang pride po, hindi lang siya sa pangarap. Sa church din may pride. Kapag perfect ka sa attendance ng church, tapos madalas kang nasa daily prayer, madalas kang nasa cell group, yung iba wala, ang tingin mo sa kanila, mas banal ka compare sa kanila.
Pride yun. Hahanapin mo talaga yan sa church. Ay sa mga prayer meeting nyo. Yung mga tao to, hindi nagsisimba, mas banal ako compare sa kanila. Ewan ko dito sa Diyos na to, ha? Bakit, ano tong mga tao to? Minamahal niya pa rin kahit na ano. Pride yun, kapatid. Ang pride, when you're looking to yourself na you are better to the somebody, to someone. Kapag tinitingnan mo yung sarili mo na mas banal ka compare sa ka-churchmate mo, pride yan. Example, mayabang. Pride din yan nasa isip mo. Kasi nag-iisip ka ng taong mayabang. Huli ka, kapatid. Kapag pinag-uusapan natin yung attitude, correction, behavior, nag-iisip ka ng ibang tao. Pride din po yan. Na hindi mo namamalayan, nasa prideful situation ka. Kaya nga, kapag pinag-uusapan natin, yung correction, yung attitude, yung behavior, laging self-check. Sabihin nyo nga po, self-check. Kasi once na nag-isip ka na ng tao, ibig sabihin, mas magaling ka dun. Kasi naisip mo siya eh. Hindi mo naisip sarili mo. Ang tawag doon, pride. Okay? Maliwanag? Ang delikado pa sa pride, kapag prideful na ang tao, dahil naging prideful na si Lucifer, possible na apektuhan yung ministry. Late na dumating sa church. Dati, tugtog siya ng tugtog. Galing talaga ni Lucifer, oh. Mga tao yung angel. The angels cry. Ganun pa. Pag uwi niya, nangarap siya, kinain siya ng pride. Kapag prideful kasi, hindi ka matutuwa kapag may mas mataas sa'yo. Right? Di ba? Pag pride, hindi ka matutuwa eh. Kapag may taong mas mataas sa'yo. Gusto mo ikaw yung taas, mas mataas. So dahil ang ini-aim niya, si El Elyon, sabi niyo po, El Elyon, gusto niya maging God Most High, possible, apektado yung ministry. Imagine part siya ng worship team. Bakit hindi nalabas yung yung mga lyrics? Sabi ng mga angel, ba't walang lyrics? Absent po si Lucifer. Ay, si Lucifer. Unang beses okay. Following days, kasi araw-araw sila nagpupuri. Bakit sintunado yung song leader? Ay, si Lucifer po kasi hindi nag-practice. Apektado na yung ministry. Dahil sa pride. Bakit nga naman ako magsiserve kay El Elyon? Gusto ko nga siyang palitan eh. Wala akong paki sa Diyos na yan. Gusto ko siyang pantayan, gusto ko siyang palitan. Bakit ako magtataas ng kamay? Kung naniniwala akong kaya ko rin naman abutin yung kaya niyang gawin. Alam niyo po, please, yung pagtataas ng kamay, it signifies surrender. Sabi niyo po, surrender. Anong kanta kanina? Yung itataas ang aking mga kamay. Yung katabi mo nakaganon, no? Sa haba, mahabagin. Alam mo, okay kung bago ka hindi mo alam yung pagtaas ng kamay. Pero kung matagal ka na sa church, ang pagtaas ng kamay is situational. Kapag feeling blessed, tataas ako kamay. Kapag feeling down, tataas ako kamay. Pero pag normal days, hindi mo mataas yung kamay mo, may problema talaga sa'yo eh. Si Lucifer ganyan. Di na DA. Si Lucifer na DA. Na DA si Lucifer. Dahil hindi na siya na-attend ng mga worship training, hindi na siya na-attend ng rehearsal, possible part na siya ng congregation. Possible? Possible po yun. Now, part na siya ng congregation, magsisimba. Itataas ang aking mga... Hindi ka magtataas. Gusto ko nga palitan yan. Ba't ko itataas kamay ko? Church, makinig. Kapag hindi tayo marunong magtaas ng kamay, kapag nagpupuri tayo, that is a pride action. Ibig sabihin, depende ka sa sarili mong kakayanan. Kapag hindi ka marunong magtaas, pride yan. Delikado yan. Ang pagtaas ng kamay, tataas yung nga po kamay ninyo, pinatunayan ko pala yung pagsasabi ko. Sige po, taas nyo po. Sige po, participate tayo. Ang pagtataas ng kamay, declaration yan na ang Diyos totoo. Kapag hindi mo ginagawa yan at hirap na hirap kang itaas yung kamay mo, may problema sa'yo. Pride yan, kapatid. Sige, baba nyo na po. Yan yung bagay na napakasimple na hindi kayang gawin ni Satanas. Yung magtaas ng kamay. Yung magpuri sa Diyos. Bakit? Bakit ako magtataas ng kamay? Gusto ko nga palitan yung Diyos na yan. Or hindi mo nga gustong palitan ng Diyos, pero kaya kong mabuhay, ba't ako magtataas ng kamay?
Kung first time Christian ka, okay yan. Pero welcome to the club, narinig mo na to. Kailangan magtaas ka ng kamay. Pero kung matagal ka ng Christian, optional ang pagtataas ng kamay, check yourself. Check your heart. Pakitapik yung katabi mo, check mo yung puso mo, ba't di ka nagtataas ng kamay? Ang nangyari, eto na. Pagtapos, naapektuhan yung ministry, eto na. Pride's gradual growth. Sabihin nyo nga po, pride? Gradual growth. Ang pride po, hindi yan instantly malaki. Nag-uumpisa yan sa maliit. Napapalaki ng papalaki. Paano nag-umpisa siya? Una, gusto niya lang ng promotion. Yung gusto niya ng promotion, gusto niyang maging part ng leadership. Yung gusto niya maging part ng leadership, gusto niya siya na yung nangunguna. Nung part na siya na yung nangunguna, gusto niya na palitan yung Diyos. Para maliit na pride, papalaki ng papalaki. Hindi po instantly lumalaki ang pride. At ang pride, yan yung hindi mo masyado napapansin na meron ka na pala. Okay? May mga sinyalis nga lang yan, pero ang pride delikado dahil galit ang Diyos sa taong mapagmataas. Galit ang Diyos sa mga taong prideful. Tandaan po natin yan. Amen po? Ganito. Pride's gradual growth. Sabi dito, its tail, yung buntot ni Satanas, swept, ibig sabihin natangay. A third of the stars. Ibig sabihin, 1/3 ng mga angels sinama ni Lucifer. Na-recruit out of the sky and flung them to the earth. Ibig sabihin nun, ganito, bago ko umpisahan yung part na yon, sa trabaho ko po, meron kaming tinatawag na recruitment. Para ma-build ang recruitment team, kailangan namin mag-build ng relationship. Ang hirap po mag-recruit. Isang recruit lang, sa testimony ng iba kong manager, isang recruit lang, inabot sila ng 9 years. Isang recruit lang yun, paano pa kaya to? A third of the start. Sabi niyo po, 1/3. 1/3. Laksan nyo nga po, 1/3. So, ang tanong, gaano karami ang angel sa langit? Sobrang dami. Sabi doon sa Bible, sa Scripture, 10,000 times 10,000. Pero, hindi yun ganun kadami lang. Mas madami pa. So, sabihin na natin, around, sabihin natin, na-recruit ni Satanas 10 million. Ibig sabihin ko dito, makinig kayo, importante to. Alam ni Lord yung binabalak ni Satanas. Una, may sasabihin ako sa'yo. Tara dito. Ni-recruit, sabihin ako sa'yo. Napansin ko kasi, pre, lagi na lang tayo nag-worship. Pansin mo, na-realize ko, pwede naman pala tayo yung maging Diyos. Yung LL yun na yan. Kaya natin pantayan yan, naniwala ka ba? Gumano yung angel eh. Sige, sali ka na sa amin. Nag-recruit ng isa, sabi, tara dito. Alam mo, kaya natin pantayan yung Diyos na yan eh. Sama ka? Sumama. Ito, sabi, sama. Hindi. Ito naman, tumanggi. Okay, ganito. Para malinaw. Ang mga angel, may kanya-kanyang free will. Ang mga angel, matatalinong nilalang. Pero dahil mas matalino si Satanas, mas matalino si Satan kaysa sa kanila, nadaya sila. Again, si Satanas, kaya niyang pagmukaing tama ang mali at pagmukaing mali ang tama. Imagine, matatalinong angel yan, na-recruit. Hindi kayo na angel. Yan, na-recruit. Siguro yung isang angel, sabi mo sa akin, ayoko, kilala ko si Lord eh. Bahala ka, mag-serve ka sa Diyos mo kung gusto mo, umalis ka dito. Possible, ganun. May mga tumanggi, may mga pumayag. Sige, palakpan naman sila, yung mga angel. Ikaw ako ng angel to eh. Angels brought me here. Now, ang ibig sabihin nun, kung magre-recruit si Satanas ng milyon, ibig sabihin, matagal nang alam ng Diyos yung ginagawa ni Satanas, ni Lucifer. Kasi yung magbulong-bulungan lang tayo dito, napakaingay na eh. Yung buong, imagine niyo sabihin na natin, ang recruitment niya, ang quota niya, 1 milyong angel.
Sa 100 na angel pa lang ang ingay na nun sa GC. So, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos na si Lucifer nagre-rebelde na. Alam pala ni Lord. Pero naniniwala ba kayo? Kayang-kaya ni Lord, ni El yun, the God Most High. Isang ganun lang, wala na si Satan. Kaya? Kaya. Pero ba't di niya ginawa? Kaya pala ba't di, mahina ka pala Gumagano niya si Satan. Mahina ka pala di ba? Kaya mo ko kontrolin? Isang ganun mo lang, kaya ba't di mo ko ginagawa? Alam mo kung bakit? Sabihin niyo sa akin, bakit? Ayaw ng Diyos na kinokontrol tayo. Iba yung pagmamahal na nabibigay kapag alam mong kusang loob. Ayaw ng Lord na mapuno ang langit ng mga tao, ng mga angel na napilitan lang. Hindi pagmamahal yun. Ang love, napuproduce siya sa pagkukusa. Hindi siya napuproduce sa pagmamanipulate. Hindi siya napuproduce sa pagkukontrol. So kung kaya kong gawin gano'n si Satanas, yung matitira dito, ibig sabihin, pag nagkamali sila, okay. Ano ka, mayroong endgame? Ganun ka lang ganon? So, kung ganon ang Diyos natin, lahat ng nasa langit, ng mga anghel, at yung tayong pupunta sa langit, lahat tayo controlled. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Ang gusto ng Diyos, kusang loob na ibinibigay yung buhay natin. Kaya kahit kayang gawin ng Diyos, na bigla na lang mawala si Satanas, hindi niya ginawa. Ganun niya tayo kamahal. Ayaw niya tayong kontrolin, ayaw niya tayong manipula. Kung magsisimba ka, okay, pero kung hindi ka magsisimba, bahala ka sa buhay mo. Kita-kit sa langit. Ngayon, kada recruit niya, dumadami sila ng dumadami. Hindi lang basta si Lord ang may alam. Alam na din ng sambayanang sangkalingitan. Buong langit, alam na nila na merong namumuong rebellion. Possible? Kasi one at a time siguro meron na siyang mga recruitment team. One at a time, hanggang una, 100,000 lang sila. Naging 200,000, naging 300,000, naging 400,000, naging 500,000, 600,000. Palakas ng palakas ngayon, Sunday service. Lahat ng na-recruit ni Lucifer, umattend. In the angels cry. Nakagano lang silang lahat, Ganyan na ganyan. Hindi talaga sila sumasagot. Hindi sila nag-worship sa Lord. Yung reaction nyo na ganyan, na tahimik kayo, ganun na ganun In the angels cry. Yan totoong anak na Diyos. Palakpakan natin si Lord. Alam mo, ang problema, ang dami na nila. Ang daming dinaya ni Satanas. Sa pamamagitan ng pangangarap. Nangarap siya ng uncontrolled. Nag-recruit siya ng recruit. Pagdating ng Sunday service nila, lahat sila nakatunganga, ni hindi makapalakpak kay Lord, na hindi malang makapagtaas ng kamay. Kitang-kita mo Kitang-kita na talaga ng Lord. Nakaganon sila. Nagtitinginan sa kanila mga angel. Bakit hindi kayo nagsisikantahan? Totoo po. Hindi sila nagpa-participate. Nagpipreach na siguro yung si Gabriel, kasi messenger si Gabriel. Si Gab-Gab. Si Gab-Gab, nag-share na ng word ng holiness ng Lord. Possible. May ganun siguro. Nag-share na siya. Wala nag-i-amen. Amen? Dito may nag-i-amen. Hindi kasi tayo ganun Yung part, yung mga na-recruit ni Lucifer, hindi makasabi ng hallelujah, praise God, hindi nila mapupurihan si Lord. Kasi nga, may pride. Now, bakit tinayaan ni Lord na tumagal ng ganon? Kasi, alam mo yun, wala siya sa scripture. Again, good to know. Sabi niyo nga, good to know. Okay. Pwedeng talagang palayasin na lang. Hindi man gawing ganon, pero palayasin na lang ni Lord. Posible, na palayasin na lang ni Lord. Alis na lang kayo. Kaso saan sila pupunta? So, wala sila pupuntahan. So, baka sa labas lang ng gate. Sa gate lang sila nag-aantay. Pwedeng gawin ng Lord yun. Pero bakit hinayaan ng Lord na may ma-recruit, na may ma-recruit, na may ma-recruit, na may ma-recruit, na may ma-recruit? Alam mo, I believe in my heart, knowing God kilala ko si Lord. In-apply niya yung tinatawag na maximum tolerance. May pulis ba dito? O guard? Security guard? Hindi. May tinatawag na maximum tolerance.
Ibig sabihin nun, kahit sobrang pasaway na ng mga tao, hindi niya agad papatulan. Hindi niya bubunutan ng baril, hindi niya sasaktan. Ang Lord natin nag-a-apply ng maximum tolerance, pero may hangganan. Pinakita niya kay Satanas, kay Lucifer, yung pag-asa na, kasi alam mo, hanggat nasa langit pa siya, pwede niya man bitawan yung pride. Pero pag may pride na kasi, nawawala yung hot. Sabi niyo nga hot. H-O-T. Humility, obedience, and teachable heart. Kapag may pride na ang isang tao, ang isang anghel, si Lucifer, wala na siya. Yung hotness niya, na pagiging papa angel niya, nawala na yung hotness niya eh. Yung humility, wala na. Yung obedience, wala na. Yung teachable heart, wala na. Ganun yung nangyari. Pero alam mo, hindi pa rin sila pinalayas ng Lord agad-agad. I believe, assumption ko lang to hindi ko sinasabing gayahin ninyo. So, assumption, siguro umabot din ng mga 10 years, yung ganong ugali ni Satan, ni Lucifer sa langit. Umabot siguro ng dekada, ng 100,000 taon, yung ganong, kasi kung magre-recruit ka ng 1/3, napakatagal na panahon yun. Ibig sabihin, si Satan magaling makisama. Si Lucifer magaling makisama. Kasi hindi ka makakapag-recruit kung wala kang kindness. Ibig sabihin, hindi porke may kindness ka, active ka sa church, wala kang pride. Magaling siya makisama. Na-recruit niya 1/3 eh. Napakarami nun. And then, feeling ko lang, si LL yun, nag-i-expect pa rin na, uy, Lucy, si Lucifer, tigil mo na yan. I believe, nagkaroon ng negotiation between God and Lucifer. Na possible, alam mo, tigil mo na yan. Mas marami kang magagawa sa buhay na itong kasama mo ko. Mas marami kang mararating kung kasama mo ko. Tigil mo na yung pride na yan. Balik ka na sa akin. Hanggat nasa langit ka pa, tigil mo na yan. Kaso si Lucifer, hindi! Hindi kasi hindi na nakikinig eh. Hindi. Umano talaga siya. Hindi. Alam mo yung batang pasaway? Hindi. Gaganon talaga siya. Ayaw. Kasi nga, wala ng heart. Wala ng humility kay Lucifer, wala ng obedience, hindi na siya teachable heart. Nung nawala na yun, wala nang magagawa si Lord. Again, hindi gusto ng Diyos na sapilitan. Gusto ng Lord kusa. Kasi kapag, ang inaalala ng Lord, kapag pinatapong ko na to si Lucifer, at maging Satanas na siya, wala nang salvation sa mga angels. Tandaan ninyo, si Jesus dumating sa lupa para iligtas ang humanity, hindi ang angel. So, dahil ngayon, ng mga demonyo na sila, wala na pong salvation sa kanila. Yun yung inaalala siguro ng Lord, ni LL yun. Kapag ikaw pinatulan ko, ikaw bata ka. Kapag ikaw pinatulan ko, wala ka ng salvation. Kasi si Jesus, bumaba sa lupa para sa mga tao. Hindi para sa angel. Nagkatawang angel na lang siya, di ba? Nagkatawang tao siya, guys. So, hindi nyo alam, nagkatawang tao si Lord para iligtas ang humanity. Maliwanag? So, I believe in my heart na si Lucifer, ini-expect pa rin ng Lord na magbago ka, bitawan mo pride na yan, marami tayong gagawin sa ministry kapag wala yung pride na yan. Kaso pinaglaban niya talaga yung pride niya. No choice si Lord. Mike, sabi niya, Mike, si Michael Angelo. Now, sabi na dito, pinatawag niya si Michael Angelo, yung warrior angel, nag-ispadahan ngayon. Nagwasiwas. Hindi ko lang alam, kapag tinamaan ng kutsilyo, magre-respawn ulit. Hindi ko alam kasi hindi namamatay ang mga angel. Hindi sila namamatay. So kapag sinaksak siya, baka babalik sa base. Hindi ko sure. Pero pag sinaksak siya, baka may nagre-retry. Babalik lang sa base, tapos aatake uli. Imagine niyo, langit. Nandun ang Diyos, pero magulo. Langit na yun magulo. Langit. Pero dun nag-umpisa ang unang kasalanan. Pride. First time yung narinig yun? First time yung narinig yun Kasi akala natin lagi nasa lupa No. Ang unang kasalanan nangyari sa langit. Pride.
At sa langit na dapat peaceful, naging magulo dahil sa pride. Pag na-prideful talaga ang tao, laging magulo yan. Laging gusto niyan away. Naghamon ngayon to, I think, nag-stand off. Sila Lucifer, nandito yung kupunan ni Lucifer. On the right side corner, ang kupunan nila Archangel Gabriel, Archangel Michael. Sinabi niya siguro kay Satanas, kay Lucifer, Lucifer, napapalibutan ka na namin. Sumuko ka na. Ang unang umatake, I believe, yung ma-pride. Sumugod ngayon to, nagliparan. Na-imagine nyo? Avengers! Nagliparan nyo, nag-ispadahan. Sa harap ng God Most High, yung mga creation niya nag-away-away. Anong mararamdaman ng isang ama? Na makita niya nag-aaway-away yung kanyang mga anak. Na-imagine nyo? Sobrang sakit sa kalooban ng Diyos yun. Na yung creation ko, si magkapatid na Michael, tsaka si Lucy, favorite ko yung dalawang yan eh. Nag-aaway, nag-iispadahan. Grabe yung sakit na binibigay natin sa Lord. Every time na may kaguluhan dahil sa pride. Ganun siya nasasaktan. Umiiyak ang Diyos. Tandaan nyo, Jesus wept. Possible na imagine ko yung itsura ni Lord ng LL yun habang nag-aaway sila. I think nalulungkot siya eh. At iniiyakan niya yung nag-aaway. Na-imagine nyo? Yung creation mo nag-aaway. Sa harap mo mismo. Bastos tong dalawang nag-aaway. Wala, regardless kung sino ang tama, pero yung mag-aaway kayo sa harapan ng Diyos, kabastusan yun sa Diyos. Kaya hindi uso sa church natin nag-aaway-away. Amen ba? Sa ibang church yun. Marami nag-aaway-away doon. Dito, love. Loving. Walang pride sa JSOA PK2. Amen ba? Palakpakan nga sila, walang pride sa JSOA PK2. And then, ang sabi ni Jesus, si Jesus yan salita he replied, I saw Satan fall like lightning. Mukha siyang bumagsak talaga. Nakita ni Jesus. Mula sa langit, ibinagsak si Satan. Si Lucifer na perfect ang pagkakagawa, nag-end sa destruction. Si Lucifer na sa kanya lahat ng talino, pero dahil nasobrahan siya sa katalinuhan, nawala eh. Now, ang question, possible maging si Lucifer din tayo. Mataas ang tsansa na kapag ang pride umatake, matulad tayo kay Lucifer na napakaganda ng mga pangarap natin at ending, sabi nga ng Lord, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, kung kapalit naman yung kaluluwa mo, delikado. Kapag may pride. Now, paano malalabanan ng pride? Dito tayo magtatapos. Uy, you can defeat pride. Naniniwala ba kayo? Ang pride pwede nating malabanan. Ang pride po, pwede natin siya malabanan. Sabi sa Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart and lean not. Anong ginawa ni Lucifer? Nag-trust sa sarili niya, I will. Nabasa nyo kanina, di ba? Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ang problema, habang nangangarap itong si Lucifer, wala doon yung Diyos. Kapag lagi ang pangarap natin, I will, at wala na dyan ang Diyos, pride yun. Nagdedepende na tayo sa sarili natin kaisipan kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Paano yun? Paano ba natin? In all your ways, acknowledge Him. Sabi nyo nga po, in all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin, Lord, alam mo, pangarap ko mag-abroad eh. Pag ba nag-abroad ako, nandun ka? Lord, pangarap kong makapag-aral sa college ulit. Kapag ba nag-aral ako sa college, nandun ka rin? Lord, gusto ko magtayo ng business, natatakot ako na mawala sa ministry. Kapag ba nagtayo ako ng business, nandun ka din? Nakikita nyo? Kapag mangangarap tayo, always ask God, Lord, kapag ba inakbangan ko yung pangarap kong to, kasama pa rin ba kita o mawawala ako sa simbahan? Kasi may mga ganun eh. Matapos nila makuha yung pinapangarap nila, nasaan ang Lord? Nasaan ang Diyos sa mga pangarap mo? Nasaan ang Diyos sa pamilyang binubuo mo? Every time na
may success tayo, nakuha na natin yung pinapangarap natin. Lord, thank you. Nakagraduate ako hindi dahil sa yaman ng pamilya ko. Lord, nakagraduate ako dahil sa grasya at abag mo. Amen ba? Lord, maraming salamat na natupad yung business na gusto ko. Hindi dahil sa galing ko sa negosyo, dahil sa wisdom na binigay mo. Lord, maraming salamat. Nakapag-abroad ako. Hindi dahil sa baker, kundi dahil ikaw ang Diyos ko. Alam mo? Naaatake lang yung pride kapag, nagbigay ka ng pasasalamat sa Lord. Na Lord, thank you na binigay mo opportunity sa trabaho ko na inalalayan mo ako, Lord. Ina-acknowledge ko yung pagkilos mo, Panginoon. Ina-acknowledge ko yung pagsama mo, Lord, na hindi ko ginagawa yung mga bagay na to, Panginoon, na dahil lang sa lakas ko, Panginoon, ina-acknowledge ko, Panginoon, yung pagkilos mo sa bawat pangarap ko, Lord. Lord, inaalala ko palagi, through tithes and offering, na ikaw ang nagbigay ng yaman ko, Panginoon. Lord, inaalala ko palagi, Lord God, na yung kadakilaan mo, Panginoon, at yung pasasalamat, Panginoon, ay dapat sa ilang, Panginoon. Lord, inaalala ko, Lord God, yung kabutihan mo, yung pagsama mo sa pamilya ko, Panginoon. Lord, inaalala ko, Panginoon, yung kabutihan mo sa pagsama mo, sa paglakad ko sa buhay na to. Lord, maraming salamat. Yung kakayanan na hindi nagawa ni Satanas, na papurihan ng Diyos. Lord, ginagawa ko to, Lord God, para sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang dakila na Diyos. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is now above them all. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name, kumanta kayo. Lord, ito yung bagay na hindi nagawa ni Satanas. Your powers and positions, your powers and positions, your name stands above them all. Angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Awitan natin si Lord. holy forever. Yung pagtaas ng kamay, never nagawa to ni Satanas. I tell you, never nagawa ni Satanas ang pagtaas ng kamay. Itaas niyo. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. God before us, and all the world beneath, we sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is as above them all. All thrones and dominions, All powers and positions, your name is as above
Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people Sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, Lord, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above Yes, Lord. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Lord. Your name is the highest. Your name Is the greatest. your name stands above them all. Your thrones and dominions, your powers and positions. Your name stands above them all. Jesus Christ, holy, all creation's Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Last one. Worship natin si Lord for the last one. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord God. You will always be holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be, Father. You will always be holy, holy forever. Lord, marami po salamat, Panginoon, sa opportunity na makilala namin kung sino ang kaaway namin, Lord. Humihingi kami ng kapatawaran, Lord God, kung ang unknowingly, Lord God, na ginagawa namin yung prideful thoughts, Panginoon, sa kapwa namin, sa sarili namin, Panginoon. Panginoon, tulungan nyo kami ma-overcome ang prideful situation sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga answered prayer. Binabalik namin, Lord God, lahat ng answered prayer na hindi namin na ipagpasalamat sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga answered prayer, Panginoon, na nakaligtaan namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga paparating pa lang na answered prayer, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ina-acknowledge ka namin sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay at tagapagligtas. Everybody say, Amen. Sa Lord.